Okay, maraming salamat. Tayo po ay muli dadako na sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng mga bilang at ito ang ating ikahuling bahagi ng ating pong mahabang journey sa Book of Numbers. And I trust, tulad ko po, na when I'm looking the Book of Numbers today, I am looking it differently than before. So sana ganun din po yung nakita natin na ang aklat na ito parang isang aklat na boring o mahirap intindihin o parang wala nang parang meaning sa ating pangkasalukuyang panahon, pero nakita natin ang dami palang aral, ang daming mga leksyon, ang daming mga prinsipyo na pwede tayong mai-apply sa ating panahon. Tunay na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na magkabila ay talim. At ito'y sumusuot hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at ng buto at ng pag-iisip at haka ng ating mga puso. Okay, basahin na natin ang huling kabanata ng aklat ng mga bilang, Numbers chapter 36. Babasahin po natin ang buong kabanata. Ang mga puno ng mga sambahayan na mga ninuno ng mga anak ni Gilead na anak ni Makir na anak ni Manases, mga angkan ng mga anak ni Jose, ay lumapit at nagsalita sa harap ni Moises at ng mga pinuno ng mga puno sa mga sambahayan ng mga ninuno ng anak ni Israel. Sinabi nila, ang Panginoon ay nag-utos sa aking Panginoon na ibigay sa pamamagitan ng palabunutan ang lupain ng pinakamana mga anak ni Israel. At inutusan din naman ng Panginoon, ng aking Panginoon, na ibigay ang mana ni Zelofehad na aming kapatid sa kanyang mga anak na babae. Kung sila ay mag-asawa sa kanino man sa mga anak ng ibang mga lipi ng mga anak ni Israel, ay aalisin ang mana nila na mula sa mana ng aming mga ninuno at idaragdag sa mana ng lipi ng kinabibilangan nila. At sa gayoy aalisin ito sa manang nauukol sa amin. At pagdating ng jubileo ng mga anak ni Israel ay idaragdag ang kanilang mana sa mana ng lipi na kanilang kinabibilangan. Sa gayoy, ang kanilang mana ay aalisin sa mana ng lipi ng aming ninuno. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel ayon sa salita ng Panginoon na sinasabi, tama ang sinasabi ng lipi ng mga anak ni Jose. Ito ang bagay na iniuutos ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelofehad na sinasabi, hayaan silang mag-asawa sa sino mang iniisip nila na pinakamabuti, ngunit sa angkan ng lipi lamang ng kanilang ama. Sa gayon, ay walang mana ng mga anak ni Israel ang magpapalipat-lipat sa ibang lipi, sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili sa isa sa mana ng lipi ng kanyang mga ninuno. Bawat anak na babae na nagmamay-ari sa anumang lipi ng mga anak ni Israel ay mag-aasawa sa isa sa mga angka ng lipi ng kanyang ama upang mapanatili ng bawat isa sa mga anak ni Israel ang mana ng kanyang mga ninuno. Sa gayon ay hindi magpapalipat-lipat ang mana ng ibang lipi sapagkat dapat manatili ang bawat lipi ng mga anak ni Israel sa kanyang sariling mana. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ang ginawa ng mga anak na babae ni Zelofehad. Sapagkat sina Mala, Tirsa, Holgab, Milka at Noah na mga anak na babae ni Zelofehad ay nagsipag-asawa ng mga anak ng mga kapatid ng kanilang ama. Sila ay nag-asawa sa mga angka ng mga anak ni Manases na anak ni Jose. At ang kanilang mana ay naiwan sa lipi ng angka ng ama nila. Verse 13, ito ang mga utos at mga batas na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa mga anak ni Israel sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho. Ito ang salita ng Panginoon. Kayo po ba ay nakapanood na pelikula o nakabasa na ng mga nobela na parang yung climactic, yung pagkatapos parang bitin ka, parang
Parang hindi buo yung kwento. Parang, anong nangyari? Ba't ganon? Di ba? Usually, kapag nanonood tayo ng mga pelikula o nagbabasa tayo ng nobela, parang usually maganda yung ending no? Maganda yung ending, maaaring nanalo yung bida, o kaya ay nakita na yung matagal hindi nakikita, something like that. So, usually ganon. Pero, may mga pelikulang ganyan na may mga kwentong ganyan na parang pagkatapos bitin, parang hindi mo alam, nakahang. Ewan ko kung napanood na ninyo yung pelikula, isa sa mga pelikula ni Angelina Jolie na Changeling. Yung Changeling ay kwento ng isang single mother na nawala yung kanyang 9-year-old na anak niyang lalaki. Dahil nawala ito, talagang hinanap niya ito, ginawa niya ang lahat para makita yung kanyang anak na nawawala. No? Hinarap niya iba't ibang challenges para lang makita yung kanyang anak. Siyempre, no? Nag-iisa na nga lang siya, nawala pa yung anak niya. No? Tapos, there was a time na parang nakita na yung kanyang anak. Kasi may naka-identify. Mukhang ito yung hinahanap na bata. So, tuwang-tuwa siya. At yun nga, inuwi niya sa bahay kasi kamukha ng kanyang anak. Pero later on, napapansin niya mukhang hindi ito yung kanyang anak. Meron sa physical na bahagi ng bata na hindi tumutugma sa tunay niyang anak. Lungkot siya. So naghanap siya, hinanap niya pa rin at ginawa niya ang lahat, no, para lang makita yung kanyang anak. Alam niyo yung pag napanood niyo yung movie na yun, kapanapanabik yung bawat eksena Maganda yung takbo ng kwento. Kapanapanabik No, may suspense, no, merong mga parang pwede nating emotional intensity. Pero pagdating sa katapusan, walang nangyari. Hindi pa rin nakita yung kanyang anak, no, bitin. So something like that yung na gusto kong sabihin, parang walang clear resolution. Now, binanggit ko yan sapagkat in a similar way, ang pagtatapos ng aklat ng mga bilang may seem rather anticlimactic din. Parang, ganun lang nagtapos ito, no? Kasi para bang hindi fully achieve yung goal. Walang triumphant conclusion. Instead, nagtapos yung aklat sa isang ibang tono, in a different note, patungkol doon sa mana ng mga anak na babae ni Zelophehad, no? So doon nagtapos yung kwento. However, kung titingnan natin maigi, mga kapatid, lalo na sa pagbabasa natin ngayon, dito makikita natin na pinatibay yung pananampalataya ng mga tao ng Diyos, especially nung second generation Israel, sa mga pangako niya. Sa mga pangako niya sa hinaharap. No, bagamat kung halimbawa, kung ating ititingnan o i-illustrate yung buhay ng mga Israelita o sa takbo ng kwentong ito sa isang umaakyat sa bundok, no, yung umaakyat sa bundok. Parang hindi naabot yung summit. Hindi naabot yung pinaka-tuktok. Pero merong station 'di ba? Pag umaakyat ka sa bundok, may mga station 'yan May station na pwede kang bumalik doon sa nangyari, sa nakaraan, sa mga na-cover mo na, sa mga pinagdaanan mo na, at pagkatapos pwede kang sumulyap doon sa mga pupuntahan mo pa o aakyatin mo pa. Parang ganun ang pwede nating tingnan sa kwentong ito. No, sa chapter 36, hina-highlight dito yung legislation patungkol sa mga na mapupunta mga anak na babae ni Zelophehad. 5 anak na babae. Yung simula ng discussion dito, sa chapter 27 pa lang, matatandaan nyo, sinimula ng kwento patungkol dito sa mga anak na babae ni Zelophehad sa chapter 27. Pagkatapos, kaya ang nangyari, pagdating dito sa chapter 36, parang binalik tayo, no? Kumbaga sa isang station, sa pag-akyat ng bundok, binalik tayo doon sa nangyari, sa nakaraan. Ano ba yung nangyari ron? Pagkatapos, pinatingin, ini-invite tayo to look forward. Ano pa yung mangyayari? No? So, yun ang nangyari rito. Sa chapter 27, parang bumalik tayo sa kwento, pero pagkatapos noon, ipapakita naman sa atin ano yung mga susunod na mangyayari sa pamamagitan
ng paglalahad ng huling bahagi ng aklat ng bilang patungkol sa mana na tatanggapin ng mga anak na babae ni Zelophehad. Pero ito yung mensahe na gusto kong bigyang pansin sapagkat i-relate natin ito sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon. No? At ito yung mensahe na gusto kong bigyang diin. The assurance of a believer's inheritance should inspire a life of faithfulness. Ang katiyakan na meron tayong mana bilang mananampalataya, ang siyang dapat mag-udyok o magpalakas ng ating hangarin na maging tapat sa Panginoon ngayon. So meron tatlong headings. First, we will be looking at the situation to address. That's number 1. Pangalawa, the solution to advise. And then number 3, the sequence to anticipate. First, the situation to address. So mayroong situation dito na i-address. May problema na kinakailangang harapin. Back to chapter 27, doon natin na unang nabanggit, doon nating unang napag-aralan ang mga anak ni Zelophehad. 5 yan eh. Pwede nating sabihin mga 5 babae na mapangahas. No? Bakit ko sinabi mapangahas? Kasi talagang lumapit sila kay Moises at doon sa mga leader ng Israel, mga babae noong unang panahon, hindi yan basta-basta lumalapit sa mga leader. Kasi nire-represent sila ng mga pinuno na lalaki sa kanilang pamilya. Imagine mo itong 5 ito, lumapit kay Moises para ipakita nila yung kanilang pananampalataya doon sa pangako ng Diyos na lupang pangako na mamanahin ng bayan ng Israel. No? Kasi ang sitwasyon, namatay na yung tatay nila na si Zelophehad. At ang mga anak ni Zelophehad, puro mga babae. Walang lalaki. Walang lalaki. Sino ang magpapatuloy nung lahi nila at sino magpapatuloy nung pangalan ng kanilang tatay kung sila'y puro babae at sino ang tatanggap ng mana? Mawawalang kabuluhan yung mana pagdating nila roon para sa kanilang tatay. So, lumapit sila kay Moises para dalhin yung kanilang kaso. Yan ang natandaan natin, di ba? At tulad ng sinabi ko, na sa unang panahon, sa Near Eastern culture, ang mga babae hindi tumatanggap ng mana mula sa kanilang magulang. Ang tumatanggap ng mana ay ang mga lalaki. No? Yung mga babae kasi, magiging mana ng babae, yung mana ng kanyang asawa. Kung yung asawa niya, siyempre, may mamanahin yun ang magiging para sa kanya. Pero siya, wala siyang mamanahin. Ang problema, puro sila babae. So, ibig sabihin, mawawalan sila pagdating doon. Yung mga babaeng ito, ay, ang pangalan nila si Tirsa, Hogla, Milka, Noah. Ano ba ito? Lalaki, no? Sayang, magandang pangalan sana. Yung mga magandang, mga wala pang mga magkaka-baby pa lang ng babae. Ang dami mga pwedeng i-suggest na pangalan dito sa atin, ano? Na hindi kakaiba. Mala, Tirsa, Hogla, Milka, and Noah. At makikita natin na ang concern ng mga anak ni Zelophehad ay yung pagpapatuloy ng pangalan ng kanilang tatay. At yung hindi mawala yung pangalan ng kanilang tatay sa kanilang community hanggang sa salit-saling lahi. Pero, ang problema, wala nga, puro sila babae. At ang gusto kong mapapansin, nabanggit ko na ito noong nakaraan, nakakatuwa kasi, alam niyo ba, binanggit yung pangalan nila rito maraming beses. Kasi para sa akin, very remarkable yon. Kasi sa Bible, bihirang banggitin ang pangalan ng mga babae. Binabanggit pero bihira lang. Maraming mga pangalan ng mga babae na sana alam natin. Na pero hindi binigay sa atin. Bawa, sino ang asawa ni Noah? Hindi natin alam. Sino yung asawa ni Lot na naging haligi? Hindi rin natin alam. No? O sino yung asawa o sino yung tinatawag na Canaanite woman? Alala nyo, mayroong lumapit kay Jesus Christ na isang babaeng Kananita, no, na parang ipahalos ipagtabuyan ni Jesus Christ pero nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Sino yung babae na humawak doon sa dulo, sa laylayan ng kasuotan ni Jesus Christ na 12
taon na daw na inaagasan. Nung hinawakan niya ito, biglang tumigil yung pag-agas ng kanyang dugo. Sino kaya yon? Hindi natin alam. Ano kaya pangalan ng Samaritan woman na nakausap ni Jesus Christ doon sa balon ni Jacob? We have no idea. Pero dito, binanggit yung mga pangalan. Kakaiba, binanggit yung pangalan ng 5 ito. Kasi, ibig sabihin, merong special na ipinapakita sa atin sa katangian nila na pwede nating makuhang prinsipyo sa ating panahon ngayon. No? Ngayon, yun ang request nila. Paano yung kanilang, mana? Ang ginawa ni Moises, dinulog niya sa Panginoon yung sitwasyon. At ang sabi ng Panginoon, ibigay yung mana ng kanilang tatay sa mga babaeng ito. So, ginrant yung request. Pero ito yung situation. Kasi sabi ko dyan sa aking first point, the situation to address. Ano ba yung problema? Naibigay na eh. Ang problema ito. The security of the inheritance is in question. Paano masisecure yung inheritance na yon? Kasi, lumapit ngayon yung mga pinuno ng tribo sa angkan ni Jose at ni Manase. Si Manase ay anak ni Jose. No? Tandaan natin, may 12 anak si Jacob. At isa sa mga anak ni Jacob, si Joseph. Si Joseph, yung kanyang mana ay paghahatian ng 2 anak. Ang pangalan si Manase at saka si Ephraim. So, yung mana ni Manase, mana ni Ephraim, mana ng kanilang tatay na si Joseph. So, lumapit yung mga pinuno ng kanilang angkan kay Moses at pinresinta yung problema. Pinresinta yung sitwasyon. Basahin natin, verses 3 to 4. If they are married to any of the sons of the other tribes of the people of Israel, then their inheritance will be taken from the inheritance of our fathers, and added to the inheritance of the tribe into which they marry, so it will be taken away from the lot of our inheritance. And when the jubilee of the people of Israel comes, then their inheritance will be added to the inheritance of the tribe into which they marry. And their inheritance will be taken from the inheritance of the tribe of our fathers. So ano yung issue? Ang issue, ibibigay yung mana sa kanila na dapat ay sa tatay nila. Pero ito yung tanong, paano pag nag-asawa sila? At ang napangasawa nila ay hindi nila katribo. Hindi ba? Ang mangyayari, yung inheritance ng mga babae mapupunta sa asawa nilang lalaki. Ay halimbawa, katulad nito, ang mga anak na babae ni Zelofehad ay nasa angkan ni Jose o ni Manase. No? So mayroong isang portion ng lupa, no, sa lupang pamana, kunyari ito, nandyan. Kunyari nasa gitna nun, yun yung mana para doon sa 5 anak ni Zelofehad, yung 5 babae. Nag-asawa yung isa o 2 o maaring lahat sila ng mga taga-Juda. Nandito yung mana ng mga taga-Juda. Nagpangasawa. Ang mangyayari, yung nandito, magiging pag-aari dito. So magiging malaking problema yon. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng i-transfer, no, ng isang tribo yung mana mo para sa iba. Kasi ang ibig sabihin, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Sa iyo yan. Hindi mo pwedeng ibigay sa ibang tribo. Sa iyo yan. So ito yung malaking problema na mangyayari. At sabi, in the year of the Jubilee, kasi di ba mayroong tinatawag na year of the Jubilee sa kanila. Ano yung year of the Jubilee? Ito yung ika-50 taon. Every 50th year, ang nangyayari ganito sa bayan ng Israel, kung halimbawa meron kang utang sa isang tao, pagdating ng 50th year, kahit anong laki ng utang na yan, bayad na yan. Isipin, hindi mo nababayaran yan. Kung halimbawa, mayroong isang tao, ibinenta niya yung kanyang sarili na maging alipin ng iba dahil wala siyang pambayad doon sa utang ng kanyang pamilya, pag umabot yun ng year of the Jubilee, palalayain siya. Anumang mga isinangla, anumang mga ibinenta sa iba, in the year of the Jubilee, ibabalik doon sa mga original na may-ari. Ganon yung year of the Jubilee. Kung halimbawa, itong mga anak ni Zelofehad nag-asawa, kaibang tribo, mangyayari, yung kanilang pag-aari mapupunta doon sa mga asawang lalaki. Halimbawa lang dumating yung time, nagka-problema, gusto nilang isangla o ibenta yung kanilang mga pag-aari, in the year of the Jubilee, hindi rin mababalik yun.
sa tribo ni Manase, kundi ma-retain pa rin yon sa tribo ng asawa nila na kung saan doon sila nag-asawa. So, nakukuha niyo yung kwento? Ha? O baka naguguluhan kayo dun sa mga sinasabi ko, no? So, yun ang sitwasyon na hinaharap nila. Now, alam niyo mga kapatid, ang gusto kong makita rito ninyo ay yung pagiging seryoso. Pangalawang henerasyon na naglakbay sa wilderness, sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos. Seryoso sila eh. Patungkol doon sa pangako ng Diyos na sa lupang pangako. Kasi yung unang henerasyon, parang baliwala sa kanila yun. Di ba matatandaan ninyo? Pagka dumarating na sila sa paghihirap, gusto na nila bumalik sa Ehipto. Ayaw na nila ng lupang pangako. Nung minsan na doon sila sa isang lugar, nagpadala si Moises ng mga spy. Pagbalik nila, yung 10 spy, puro negative yung mga sinabi. Sabi nila, na namin yung pumunta dyan, bahala na kayo, babalik na kami ron. So, yung lupang pangako, parang hindi ganun kalalim sa puso nila. Yung pangako ng Diyos at ang salita, hindi ganun kalalim. Samantalang yung dalawang henerasyon, seryoso sila sa pangako ng Diyos. Seryoso sila doon sa mga mamanahin nila galing sa Diyos. Seryoso sila mismo sa kalooban ng Diyos. They were mindful on how they should obey God's command. And therefore, kung ganito yung sitwasyon, paano namin masusunod ang pangako ng Panginoon? Hindi pwedeng i-transfer ang pag-aari ng isang tribo sa ibang tribo. Pero pagka nangyari, nag-asawa ang mga anak ni Selofehad ng babae, ng mga lalaki sa ibang tribo, mawawala itong bahagi na ito sa aming tribo. Parang ganyan. Nakita nyo yung sitwasyon. Now, siguro, mahirap intindihin na ito dahil ito yung sitwasyon noon. Paanong prinsipyo ang itinuturo nito sa atin ngayon bilang Christian? Hindi naman na tayo pinangakuhan ng Diyos ng physical land. Hindi naman pangako ng Panginoon. Lahat ng mga Christian magkakaroon ng sariling lupa. Magkakaroon ng sariling lote sa Ayala Alabang o kaya sa Forbes Park o something like that o saan nyo gusto. Walang ganun eh. Walang pangako na pag naging Christian tayo, ang pangako sa atin ay higit pa doon sa kung ano yung meron ang mga tao dito sa mundo sapagkat ang pangako sa atin, hindi lang lupa, kundi heaven. At hindi lang heaven, kundi heaven and earth. At hindi lang heaven and earth, new heavens and new earth. Mas glorious yung inheritance. At yung inheritance natin, hindi mawawala sa atin yun. Hindi yun pagtataluhan. Di ba ngayon, minsan mga magkakapatid, nagtatalo-talo, maging doon sa mana nila. No? Nag-aaway-aaway pa nga magkaminsan. Yun, wala nang pagtatalo doon sa glorious inheritance na ibibigay sa atin ng Panginoon. At yung inheritance na yan ay pangwalang hanggan. Hindi mawawala sa atin. Alam nyo, isang blessing pa sa inheritance na pinangako ng Panginoon sa atin, ito ay eternal. Rest. Ito ay walang hanggang kapahingahan sa ating pakikibaka sa kasalanan. Wala na tayong pakikibaka. Doon sa araw na nandoon na tayo sa piling ng Panginoon, doon sa bagong langit at bagong lupa, doon sa mamanahin natin galing sa Kanya, sabi doon, ang katuwiran ay nananahan doon. So, ibig sabihin, walang political turmoil, walang away sa politika, no? Walang economic downturns, walang pagbagsak ng ekonomiya, wala nang alitan, wala nang labanan, wala nang awayan, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Kahit saan kayong pumunta sa mundong ito, maraming gulo. No? Kahit saan kayong pumunta, labas kayo sa Pilipinas, may gulo, may awayan, may political turmoil, iba-ibang itsura lang, iba-ibang anyo lang. No? Doon binigay ng Panginoon sa atin, maganda ron, sapagkat wala nang kaguluhan. Wala nang kasalanan. Wala nang kamatayan. Ang tanong ko sa inyo, gaano kaseryoso sa inyo yung pangako ng Diyos na yun? Siniseryoso niyo ba yun? Do you take that promise seriously? Kasi kung tinitake natin yan seriously, karoon ng epekto yan sa
ating pamumuhay ngayon. Magkakaroon ng epekto yan sa ating pangkasalukuyang pamumuhay. No, it will be evident in the way we live. No? Yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos, yung pagpapahalaga natin sa pagsamba sa Diyos, yung pagpapahalaga natin sa katotohanan ng Diyos, ay maaapektuhan ng ating kaseryosohan sa pangako ng mana sa bagong langit at bagong lupa para sa pananampalataya. How do you take seriously the future inheritance na ipinangako ng Diyos sa iyo? So yun ang una na nating gustong makita rito. So the solution to address. Now let's go to the solution. The situation to address. Let's go to the second heading, the solution to advise. Now, pagkatapos na maipresent yung sitwasyon, paano ito susolusyonan? So, ang solution na ito, the inheritance is secured through rightful marriage. Basahin natin, verses 5 to 7. And Moses commanded the people of Israel according to the word of the Lord, saying, the tribe of the people of Joseph is right. This is what the Lord commands concerning the daughters of Zelophehad. Let them marry whom they think best. Only they shall marry within the clan of the tribe of their father. The inheritance of the people of Israel shall not be transferred from one tribe to another. For every one of the people of Israel shall hold on the inheritance of the tribe of his fathers. So, bago natin tingnan yung sinabi rito ni Moses, gusto ko lang pansinin yung last part ng verse 5 na sabi doon na please daw ang Panginoon doon sa inihaing problema ng mga tribo ni Joseph at ni Manase. Na please, ibig sabihin nalugod siya. Ibig sabihin nakita niya kung gaano kaseryoso ang mga taong ito doon sa promised land. Mayroon talaga silang interest doon. No? Hindi katulad ng kanilang mga tatay, ng mga naunang henerasyon, na pag may problema, balik na tayo sa Ehipto. Pag walang makain, balik na tayo sa Ehipto. Walang tubig, balik na tayo sa Ehipto. Diba? Hanggang sa sobrang galit pa, binabato pa nila si Moses, binabato pa nila si Aaron, binabato pa nila yung mga leaders, binabato pa nila si Caleb, si Joshua. Di ba? Pero ito talaga, seryoso sila sa pangako ng Panginoon. Now, ito yung solusyon. Ang solusyon, ganun pala ang sitwasyon. Sabi ng Panginoon, ganitong mangyayari. Pwede kayong mag-asawa, sabi niya doon sa 5 babae. Kahit sino na gusto ninyo. No? Pero, doon lamang sa angkan ninyo. So, hindi kayo pwede mag-asawa sa ibang tribo. Ang mapapangasawa lang ninyo, within your tribes, para ma-secure yung land. At hindi maipasa sa ibang tribo. Ang ganda ng punto rito, no? Now, pinapakita rito, magandang solusyon. Pero gusto ko lang sabihin, itong solusyon na ito, ay para lamang doon sa 5 anak na babae ni Zelophehad. Hindi ito utos sa lahat ng babae ng Israel. Yung mga lahat ng babae ng Israel, pwedeng mag-asawa ng kapwa nila Israelita, anumang tribo. Anumang tribo yan. Pero lang ito espesyal doon sa sitwasyon ng 5 anak na babae ni Zelophehad. No, ang ruling, pwede kayo mag-asawa, kahit sino ng mapangasawa nyo, basta doon lamang sa inyong angkan. Doon lamang sa lahi ninyo. Kasi yung ruling na yan ay nagsasabi sa atin na yung Israel's destiny was closely tied with the land. No, tandaan natin lagi yan. Huwag nating, kasi minsan ginagamit ng mga ibang mga grupo sa panahon natin ngayon, yung kaya nga 'di ba, nabuo yung kantang Heal Our Land, 'di ba? Kasi doon sa kanta na 'yon, parang sinasabi na yung land daw, no? Pwede nating i-claim para sa Panginoon itong land na ito. No, diba? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked
wicked ways. Then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Now, yung land, ginagamit pa rin ng mga kapatiran natin ngayon yan, at kiniklaim nila, oh, God will heal the land. God will heal the Philippines. Now, hindi yun para sa atin. Pangako na yun, para sa Israel kasi nakatay yung buhay nila sa land. Tayo, hindi na land. New heavens and new earth na. Kaya we cannot use that verse for us. We can use the principle of prayer. We can use the principle of humility. Diba? Pwede natin gamitin. Pero yung land itself, nakatayan sa Israel. Ngayon, yun ang ginawa rito. Para ma-secure, para wala tayong problema, in the future, you will marry yung mga lamang, kasama lamang sa inyong angkan. So, paano natin i-apply itong prinsipyo ito sa atin ngayon? Pwede ba natin sabihin, tama talaga si Sobel at saka si Ayala? Kasi sila lang nag-aasawa, yung dalawang pamilya na yan, no? Para hindi mawala yung kanilang kayamanan, no? Para hindi mapunta sa iba, di ba? Ganun ang naging practice nila. Ewan ko lang ngayon, pero even before, no? In the year 50s, 60s, yung mga Ayalas at saka yung mga Sobel, sila nag-aasawahan para yung kanilang mana at yung kanilang kayamanan na hindi mapunta sa iba. Sila ang magmamana. Sila ang makikinabang. Tama ba yun? Now, hindi na natin pwedeng i-apply yan sa panahon natin ngayon. Siyempre, hindi na nga, as I said, hindi na siya New Testament mandate. Sa New Testament, ang pwede nating makuhang punto, no, ay pwede nating makuha yung prinsipyo rito na pag ang mga Kristiyano nag-asawa, dapat kapwa Kristiyano mapangasawa. Tama? No? Yun ang dapat na makuha natin. Now, hindi yun ang tinuturo ng verse dito, pero yun ang principle na pwede nating makuha if we are going to apply that in our time. No? That we should not be unequally yoked with unbelievers. Diba? Sa New Testament, malinaw yan. Huwag kayo mag-asawa nang hindi ninyo kapanalig, hindi ninyo pananampalataya. No, hindi yan arbitrary command. Meron niyang practical implication sa buhay natin. Especially sa buhay ng isang pamilya. Isipin nyo, kung isang Kristiyano, mag-aasawa siya ng hindi Christian, hindi lang siya lumalabag sa utos ng Panginoon, magkakaroon ng implication niya sa pagpapalaki niya sa kanilang mga anak. Magkakaroon ng implikasyon niya kung paano nila tuturuan ng kanilang mga anak sa daan na nakikita nilang tama. Sabi nito, itong dapat. Ito naman yung isa. So magkakaroon ng confusion yung bata. Sino ba talaga sa inyo ang susundin ko? Sabi ganito, dito tayo mag-worship. Sabi naman, dito tayo mag-worship. O di hati na yung utak ng bata. May implication eh. No? Nakikita nyo? Hindi lang, wag na muna natin pag-usapan yung, yung prohibition. Wag muna natin pag-usapan yung issue ng disobedience. Tingnan natin dito, yung implication sa buhay natin. Marami pong ganyan sa ating panahon. Nagkakaroon sila ng problema. Pagdating sa pagpapalaki nila sa kanilang mga anak, dahil hindi nila maituro, ito yung gusto ng nanay at ito yung gusto ng tatay, dahil hindi nga sila parehong merong pananampalataya. Hindi sila pareho ng pananampalataya sa Panginoon. So, ito isang bagay din na isipin natin lagi. Yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 7, na ang isang Kristiyano ay pwedeng mag-asawa ng sino mang kanyang ibig, but only in the Lord. So, God commands, always carry wisdom and are meant for our good. Tandaan natin yung utos na yan. Laging mayroong karunungang dating yan. Mayroong karunungang dala yan. Kaya wag nating i-assume lagi na we know better. Paano naman? Paano kung ganito? Ganyan tayo lagi, di ba? Paano naman, pastor? Wala namang pogi doon sa church eh. Maraming pogi doon sa labas eh. Di ba? Kasi masyado kasing nag-a-assume tayo na mas matalino tayo sa Panginoon. At madalas, ang nagiging batayan natin, yung panlabas na anyo. Tumitingin tayo sa panlabas na katatayuan. Nasisway tayo ng physical and emotional attraction o maaaring social or family pressure. O yan na lang. Maganda ang pamilya niyan. No? Diba? Masang ganun ang nangyayari. O bakit?
mas okay, no? Mga ayos, saka mayaman sila. Yun na lang sila. So something like that. We should not be swayed by these things. Brethren, it is easy to overlook potential consequences of entering the wrong relationship. However, kung talagang meron tayong malasakit sa kalooban ng Diyos, no? At gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos, ito ang gusto kong sabihin, may pagpapala sa pagsunod. No? May pagpapala sa pagsunod. If we are deeply concerned about the spiritual condition of our children and future generation, the present obedience that we will make will truly make sense. Ang pagsunod natin ngayon sa kalooban ng Diyos ay may magandang resulta sa hinaharap. Huwag nating kalimutan, lahat ng utos ng Diyos, kahit na maaaring labag sa kalooban natin, laging may magandang dulot at may karunungan na taglay na makakabuti sa atin ng higit sa iniisip natin. So una, nakita natin the situation to address, the solution to advise. Let's go to the second, third, and last heading, the sequence to anticipate. The sequence is this: trust and submission to God's word. Verses 10 and 12, I mean. The daughters of Zelophehad did as the Lord commanded Moses. In verse 12, they were married into the clans of the people of Manasseh, the son of Joseph, and their inheritance remained in the tribe of their father's clan. Now, remember, brethren, sabi sa verse 13, yung mga Israelita, nandoon pa lang sila sa plains of Moab. Nung inutos ng Panginoon ito, nasaan sila? Wala pa sila sa lupa nga ako, nasa kapatagan ng Moab. Nandun sila, nag-i-stay pa sila. Hindi pa sila nakakatawid. Tatawid sila ng ilog ng Jordan bago sila makarating sa lupang pangako. Pero nandoon pa lang sila, wala pa sila sa actual crossing ng land, dinidemonstrate na nila yung pagtitiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang tawag diyan, pananampalataya. No? Hindi mo pa nakikita eh. Pero nagtitiwala, ginagawa mo na. Yung kalooban ng Diyos. Ano yun? Yun yung punto sa atin, di ba? Katulad tayo. Naniniwala tayo na lahat ng Christian pupunta sa langit. Kung talagang totoong Christian ka. Lahat ng mananampalataya, magmamana ng bagong langit at bagong lupa. Kung totoong Christian ka. Pero wala pa tayo ron. Pero naniniwala na tayo. Nananampalataya tayo. Kaya nga, pwede nating harapin ang iba't ibang pagsubok eh. Pwede nating harapin ang iba't ibang challenges eh. Kasi mayroon tayong pananampalataya sa salita ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita at hindi pa natin ito napupuntahan o hindi pa natin ito nararanasan. So, binanggit ko yan, mga kapatid. Di ba yung Kanaan? Ito ay anino lamang ng totoo at ultimong inheritance ng mga tao ng Diyos. Ano ba yung totoong inheritance natin? Yun nga, binanggit ko kanina. The consummations of the new creation in Christ. That is our inheritance. At napakali nating ma-captivate ng kayamanan, ng ganda, ng grandeur ng mundong ito. Pero ang totoo, hindi natin alam anong mangyayari bukas. Anong mangyayari sa susunod na araw. No? Sinong makapagsasabi? Maaaring magkaroon ng digmaan. Ayaw kong pangarapin yan, ha? At ayaw kong hangarin yan. Siyempre, nag-aalala ako sa mga anak ko at maging sa apo ko. Maaaring hindi ko makita yan. Pero maaaring magkaroon ng isang matinding digmaan sa buong mundo na magwa-wipe out ng lahat ng kayamanan at investment mo dito sa mundo. Hindi ko hinahangad yan. Pero, who knows? Maaaring magkaroon ng isang natural calamities. Alam niyo ba na sa Thailand, nagkaroon ng, di ba, lindol, ito nakaraan. No? Hindi naglilindol sa Thailand. At sabi nila, mga siguro every 15 years, nagkakaroon ng konting tremor. No? Pero wala kasi siya sa, yung tinatawag na, Pacific,
Ring of fire. Wala siya. Kaya, I can still remember, sabi ni Andre sa akin, nung nagpunta kami ng Thailand, sabi niya, Pastor, gaganda ng bahay rito, pero sa totoo lang, mga bahay rito, mahihina ang pundasyon. No? Alam mo kung bakit? Hindi kasi katulad sa Pilipinas, naglilindol. No? Kaya, sa totoo lang, mahihina, gaganda lang. Ngayon, naglindol, biglang lumindol sa kanila. Nagulat sila. Pwede rin pala lumindol doon. Kahit wala ka sa Pacific Ring of Fire. So that will we don't know what will happen. No? Things may change in the twinkling of an eye. However, itong gusto kong sabihin, kung ikaw totoong mananampalataya ni Kristo, born again ka. Pakinggan mo 'tong sinabi ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. By God's power are being guarded through the faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Yan ang pangako ng Panginoon. No? Hindi ko alam kung nailagay sa screen yan, pero yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Lahat daw ng ipinanganak na muli, meron siyang inheritance. Imperishable yon, undefiled yon, unfading yon, at iniingatan ng Diyos yon para sa iyo. What a marvelous and amazing promise for those who are in Christ Jesus. Ang second generation Israel, nandun sila sa wilderness, no? Pero hindi magtatapos yung kanilang journey doon, tatawid sila sa Jordan River, makakarating sila sa lupang pangako. Ganon din tayo, ang buhay natin, hindi puro problema, hindi puro pagsubok, hindi puro challenges. Merong naghihintay na bright and future ahead sa atin. So these promises belongs to those who persevere in Christ by faith. Let us look forward to our inheritance. Let us look forward to our inheritance. Let us teach this truth to our children. Let us remain faithful to the end. And for the one who called us is faithful and true to His word. At sa mga hindi pa nananampalataya kay Jesus, nasaan ang iyong pag-asa ngayon? Nasa edukasyon mo, no? Nasa talino at kalakasan mo, sa diskarte mo sa buhay, mabibigo ka. Tumingin ka kay Jesus, for He alone secures our eternal inheritance. His own through His death and resurrection. Huwag tayong tumingin sa iba pa. Tumingin lang tayo sa Kanya, sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin sa umagang ito. Salamat sa Book of Numbers, sa buong journey namin sa aklat na ito. Marami kaming natutunan, maraming prinsipyong iniwan sa amin na applicable pa rin sa aming panahon ngayon. Tulungan mo kami maging matatag, maging malakas, maging masigla sa aming paglilingkod sa iyo. We are motivated to do this because we look forward to our glorious inheritance. Merong mana na maluwalhati, merong mana na hindi mawawala, merong mana na hindi na kailanman masisira. At ito ay mamanahin namin kailanman. Sa mundong ito, maraming hindi tiyak, maraming nangyayaring kalamidad, maaaring may mga mangyari na hindi namin inaasahan, may mga investment na maaaring sa isang iglap ay biglang wala. Dalangin namin, Panginoon, sana mas may tinitingnan pa kami na mas dakilang bagay na hindi mawawala sa amin. Yung pong inheritance namin. And that the certainty and the assurance of our future inheritance will truly motivate us to be faithful in the present. Ito ang aming samo, ito ang aming dalangin, sa ngalan ni Jesus. Amen.